Ang taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personal, ang tauhan ng ahensyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato. Tangina. Ayan, isang magandang araw sa atin lahat mga kababayan, mga kasulid. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Bakit po sobra tayong maligaya mga kababayan? Sapagkat mayroon po tayong ipinangako sa inyo patungkol nga po dito sa magsishare tayo ng isang video na manggagaling po sa isang tunay na naka-experience dyan nga po kung papaano ang isang pamamalakad ni General Bantag. Siyempre, dyan po sa New Bilibid Prison, dyan nga po ang Bucor. Ito po siya mga kababayan ay mayroon pong dinadalaw or dinalaw na PDL. At sa kanya po mismo maririnig natin mga kababayan na hindi po supporter ni General Bantag. Yes po, tama ang inyong narinig. Plain and basic po ang kanyang ginagawa sa kanyang kamag-anak na PDL nga po dyan sa Bilibid. Dito mga kababayan ay sinabi niya po rito na tama po si Katapang, madali lang pong pasunurin. Kayang-kaya pong pasunurin ang mga PDL. Yes po. Tama ang inyong narinig mga kababayan at tamang-tama rin po ang inyong maririnig ngayon na ang matagal na po natin ditong sinasabi na maganda at maayos, disiplinado ang pamamahala sa panahon ni General Bantag ay dito po natin mapapatunayan ngayon. Hindi lang sa akin or sa ibang mga vloggers or sa ibang mga followers ni General Bantag. Siyempre, ang sabi nila, lalo na nga sa mga basher na mga lutang, tayo ay magiging bias dito kay General Bantag sapagkat mga supporters nga tayo or mga pro-Bantag vloggers. Pero wag po kayo mag-alala dahil ito po siya ay neutral po ito at hindi po supporters ni General Bantag. Ngunit bago natin panoorin, pakinggan ang kanyang pagsisiwalat dito patungkol nga po sa pamamahala, magandang pamamahala ni General Bantag. Sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe, pakipindot ang notification bell all para lagi po kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Paki-like na rin at paki-share sa mga Facebook kung inyong mamarapatin. Maraming salamat sa iyo kaibigan. Dito po sa paunang clips na inyong mapapanood, isa or pangalawang beses pa lang niya makabisit sa panahon po ito ni General Bantag. Take note mga kababayan, ito po ay latest na video ito. Kaka-upload lang po ito nung mga nakaraang araw lang. So meaning mga kababayan ay panahon na po ni Katapang itong pag-upload niya ng video. Pero ang kanyang experience naganap noong panahon sa pamumuno nga po ni General Bantag. Ito po ang video. Nung lilipat si Sir Boy sa RDC, edi second time pala namin dumalaw. Malayo siya from the main, yung facade ng yung maximum. Malayo siya, mga 3 kilometers pa siguro yung biyahe mo. Pero maganda yung para kang nasa parang pupunta ka ng Baguio, maraming trees papasok doon. Ano po ang inyong mga narinig mga kababayan? Ang una kaagad niyang impression, yung passage pa lang, 3 kilometers away, mga ganun ang kanyang tansya, papunta dun sa loob ay nakita niya parang Baguio. Masasabi natin, oy teka, may bias na kaagad dyan, parang Baguio na kaagad no? Alam naman natin na si General Bantag, taga Baguio eh. Pero isipin niyo, ang logic po ay ganito. Bakit niya parang nahalintulad sa Baguio? Sapagkat ang Baguio po, kabayan, ay hindi naman po lingid sa ating kaalaman na ito po ay tourist destination. Hindi lang ng mga kababayan natin dito sa lokal, kundi pati na rin po ang mga foreigner. Meaning, sa panahon ni General Bantag, dito sa isang bumisita dyan sa Bilibid, ay nakitaan niya na kaagad ng isang maganda katulad ng Baguio. Pinapalakpakan yan mga kababayan. Ayan ha, yan po ang asawa ni Manuel Boy Mihrada. Nung nalipat si Sir Boy sa RDC, Reception and Diagnostic Center, RDC, sa New Bilibid Prisons. Nung first dalaw namin,
fear, anxiety, and mix yung nararamdaman ko. Kasi, yung pumapasok sa isipan ko, yung mga nakikita ko sa yung mga nakikita ko sa, where's my eyeglasses? Yung mga nakikita ko sa, natin sa TV, yung mga nangyayari sa loob ng kulungan. Pagdating namin doon, that was our very first visit. Naka-visit kami sa sa Building 14. But it's different kasi sa sa RDC. So yun yung pinaka-first na dalaw namin. Kasama ko yung isang anak. Yeah. Ayan, sa pauna po ritong sinasabi ni ma'am, mayroon na kaagad sa kanilang fear at anxiety. Takot ang kanilang nararamdaman na unang dalaw nila dyan nga po sa New Bilibid Prison. Sapagkat syempre sa mga napapanood niya di umano sa TV na medyo hindi maganda po ang reputasyon na nakikita natin dyan nga po sa Bilibid. Karamihan po dyan yung nakikita natin riot. Pero kabayan, sa kanyang pagpapatuloy, magugulat po tayo kung ano ang kanyang isisiwalat dito. Tuloy natin si ma'am. Dumaan muna kami sa sa New Bilibid Prisons kasi. In fairness sa kanila, yung doon, yung dalaw doon is very organized, very systematic. Pagdating mo ng nung kapanahunan pa ni Bantag yun. Oh, ayan mga kababayan ha. Sa kanya na po mismo nanggaling, kapanahunan pa ni Bantag yun. In fairness, sabi niya rito, maganda kaagad, una niyang bungad pa lang. At sa panahon ni General Bantag, take note, hindi po to follower ni General Bantag. Bakit? Mamaya konti, sasabihin niya, tama si Katapang. Saan tama? Mabilis lang daw pasunurin ang mga preso. Ang tanong, ang nangyari dyan sa pagdinig, ano ang sinabi ni Boyeng? Diba? Ang mga nagdidictate or ang kukontrol ay ito na nga pong mga preso, nagkabaliktaran na. Anyway, kabayan, patuloy natin. Pagdating mo pagpasok mo ng vicinity nila, dediretso ka muna dun sa Bisek. Magpapalista ka doon, bibigay mo yung yung number mo, yung ID, and then, dati nung kapanahunan ni Bantag, December 25. Ayan kabayan ha, inulit niya na naman dati yung kapanahunan ni Bantag. Bakit? Kasi panahon na ni Katapang itong video niya. Maliwanag yan ha. And January 1 is Family Day. That's really, really sacred. Pinapahalagaan yun ng mga ng New Bilibid Prison. And they really allow the family of the PDLs to visit them. So meron pa yan silang meron pa silang tawag dito, meron pa yan silang shuttle, may bus pa sila. Kasi nga kung from Bisek, malayo pa yung Bisek from papunta sa RDC. So meron mga kababayan, mayroon pa yan silang shuttle dahil malayo yung papuntahan nga po dyan sa loob. Di ba? Nakita nyo na mga kababayan kung gaano kaganda at kagaling at kahusay, kaayos ang pamamahala ni General Bantag. Ayon dito kay ma'am, hindi po ayon sa atin ha. Ni-reiterate pa niya, panahon ito ni Bantag. Meron yan silang shuttle, sina-shuttle yung mga yung mga dalaw. Maayos yung yung sistema sa Bilibid, maayos. Walang tulakan, walang Pagdating mo, pipila ka, lilista, magpapalista ka. After ng lista, meron silang talaga. May mga upuan nakalagay doon. Doon kayo uupo while waiting for the bus. Tapos, after nun, pipila, paakyat ng bus. Pagdating mo ng RDC, magpapalista ka doon, meron pang dati, swab test, yung ano ba tawag dito, yung sa nose,
na magte-test ka pa. So, maayos yung pagkakaano eh. And, nagtataka ka rin na lahat naman ng dalaw, pati mga PDL, sumusunod din. At doon mo makikita, sabi ko nga, kung gusto mo palang disiplinahin yung mga Pilipino, ilagay mo sa pulungan. So, nung nandun na kami sa RTC, while waiting, natapos na yung yung Kinikilabutan ako mga kababayan, ano? Sabi niya, kung gusto niyo po palang disiplinahin ang mga Pilipino, ay dalhin mo sa kulungan, di ba? Grabe. Nadidisiplina talaga mga kababayan at napakaganda po, maayos ayon dito kay ma'am sa description niya sa panahon ni General Bantag at napakahusay po talaga, very organized lahat. Tuloy natin. Tapos pipila ka na naman ulit doon. Dati, grabe yung haba ng pila. And I was wondering, bakit ang dami-daming pagkaing dala ng mga dalaw. Sabi ko, ano kayang ginagawa nila dun sa loob? So, wala pa kaming, may dala ba kaming pagkain yan? Teka lang nagwa-wonder daw siya dahil ang dami-dami daw pagkain, no? Ito kaya ang dahilan kung bakit hindi problema ni General Bantag yung mga pagkain, unlike ngayon kay Katapang na nagrereklamo sa halagang 70 pesos. Sa tingin niyo mga kababayan, mayroon kaya itong posibility na ating hinala, ano? Kaya hindi siguro si General Bantag nagproblema nung panahon niya kasi marami ang mga dalaw na nagdadala ng mga pagkain. Ayon dito kay ma'am hindi po natin gawa-gawa. Di ba? Kasi lumabas sa investigasyon dito sa Senado, reklamo si Katapang na kulang daw ang 70 pesos. Samantalang ayon naman kay Senator Tolentino ay sila yung pinakamalaki na unused, hindi pa nagagamit. Umaabot nga ng 409 million. Di ba? Ay wala kaming dalang pagkain noong December 25. Kasi nga first time namin, hindi namin alam na gano'n. So, nung pagpasok namin, may ano pa talaga yan, hindi ka pwedeng pumasok. Merong pagpasok mo ng ilang gate papapasukan mo. Isang gate, first gate sa listing, and then after ng listing, papasok ka doon, i-check yung mga pagkain. Pagkatapos i-check ang pagkain, if you frisking ka, yung body frisking. Then after ng body frisking, papasok ka na naman sa gate. Pagpasok mo ng gate, meron isang gate doon. Tapos pagpasok mo ng gate, ayun, bumungad na yung RDC, yung loob ng RDC. Alam mo, pagpasok mo, meron talagang mga nag-a-usher, mga PDLs din. Nakapila sila doon sa sa entrance ng door. Tapos they will greet you, Merry Christmas, Good morning, Merry Christmas. Tapos kukunin mo yung kukunin nila yung bit-bit mo na food. Tapos hindi ka pwede dumiretso dun sa park. Uupo ka muna doon, i-usher ka ng PDL, uupo ka doon. Tapos papalista ulit. Ilang listahan ba yun? Papalista ulit, after ng lista, bigay na yung yung calling slip. Yung mga PDLs, they are not allowed to go out of the park kung wala silang dalaw. Wow, grabe. Ang organized at napakaayos, napakadisiplinado po ng New Bilibid Prison sa panahon ni General Bantag. Ayon ulit dito kay ma'am. So wala, yung mga PDLs sumusunod Tama nga yung sabi ni Katapang na madaling pasunurin yung mga PDL. Talagang sumusunod sila. Di ba mga kababayan? Sa magsasabing itong si ma'am ay Bantag supporters, paano naging Bantag supporters yan? Ayan po, sabi niya rito. Tama nga ang sabi ni Katapang na madaling pasunodin. Sumusunod ang mga PDL. Ang tanong, mukhang ang mga PDL na yata ang nagpapasunod sa inyo ngayon. Ayon sa investigasyon dyan sa Senado. Ayon yung kay Buyeng hindi sa atin galing.
Pero ayon dito kay ma'am, sa panahon ni General Bantag, sumusunod ang mga PDL. Maayos at very organized. Mayroon pa silang mga usher at may mga lista uli, no? Napakadami ng mga dinadaanan. Sipin mo yun, kung titingnan mo itong sinasabi ni ma'am, paano nakatakas yung si Kataruha, no? May sarili kayang git pass yun? Hindi, joke lang. Meron nga lang mga iba na siguro mga buryo, mga talagang pasaway. Kahit nasa labas ka naman ng even sa normal na buhay natin, may mga tao naman talagang pasaway. So nung nandun kami, alam mo yung first impression ko talaga ng RDC, it's like paradise. Tama ba ang narinig niyo mga kababayan? Ang first impression niya sa RDC ay paradise? Wow! Grabe, parang paradise ang una niyang impression mga kababayan. Unang dalaw niya po ito sa panahon ni General Bantag. Ano kayo ngayon, yung mga nagsasabing walang ginawang maganda sa General Bantag? Ito po ang patunay natin. First impression niya nung panahon ni General Bantag, parang paradise. Sa dami na mga bumibisita, walang mga bata pala yun kasi they are not allowed because of pandemic. Yung mga 12 years old below, hindi pala allowed. Pero merong park doon. Dati kasi, talagang, nagpa-family day talaga sila. Kaso nga lang natigil because of pandemic. So, yung mga bata, hindi na pinapayagan. Pero for their, for their safety na din. Tapos, pagpasok ko, feeling ko parang paradise. Inulit niya mga kababayan, no? Kinikilabutan ako itong tatayuan ng aking mga balahibo mga kababayan. Kasi nga, inulit niya pala, parang paradise pagpasok niya. Grabe mga kababayan. Ngayon ko lang po ito narinig, ha? Maraming tao, maraming dalaw. Pero, wala kang maririnig na yung yung usapan na walang yung parang palengke, parang hindi ganun eh. O kita niyo mga kababayan, tumutugma doon sa kanyang sinasabi na parang paradise kasi napakarami daw tao pero wala kang maririnig na parang sigawan ng parang palengke. Maayos. Grabe na to mga kababayan. Sa panahon niya ni General Bantag, ha? Maayos. Tapos doon ka pupwesto, yung i-assure ka ng ng kung saan kayo pupwesto, saan kayo uupo nakakain. Pero I'm thankful ako kasi nung first na dalaw ko, I was allowed to, yung mga wife tsaka yung common mo wife, they are allowed to, pwede silang pumasok sa, dun sa, sa kubol, ano ba tawag dun? Dun sa selda nila. Yun yung Ayan na mga kababayan, dahil nga first time niya po ito, nabanggit niya pa rin yung kubol kasi usong-uso yung mga kubol nung panahon na bago si General Bantag, di ba? Pero niliwanag niya po rito na silda. Kasi nga first time niya po yan mga kababayan eh. At mapapatunayan niya na silda nga po yan. Ituloy lang natin. Talagang gusto ko talagang puntahan. Dinala ako ni Sir Boy doon. Ang linis ng nila. Ang linis ng selda. Ayan ha, ang linis ng silda. Niliwanag niya rito, silda po yun, hindi po yun kubol. Kasi wala na pong kubol ng panahon ni General Bantag. Para siyang isang buong classroom. Tapos ayan isa pa, para siyang isang buong classroom. Yung silda kasi, hindi mo naman po pwedeng masabi yung mga kubol na classroom dahil ang kubol, madalas niyan mga isa or dalawa lang na PDL na may mga kaya lang, di ba? So, malinaw po ang kanyang sinasabi rito dahil nga sa first timer siyang bumibisita dyan, hindi niya siguro masyado alam at yung naririnig niya lang mga kubol-kubol. Pero ang totoong tawag talaga at paulit-ulit yung sinabi, silda na parang classroom at maayos. Tuloy. Meron siyang mga tarima matawag nila doon. Bunk beds na double deck siya. Malinis, may CR yung every butas tawag nila. Every cell, meron silang CR. Kita nyo butas bang tawag nyo roon? Every cell, malinis, may CR. Kita nyo mga kababayan? Tsaka kanya-kanyang yan sila. May mayor sila sa every butas, meron silang mga
ano tawag doon, may mayor, vice mayor, yung mga katungkulan lahat. May Every silda, may mayor sila doon. Every butas. Diba? malinis. Malinis yung selda nila. Ngayon, malinis ang silda nila. Tuloy-tuloy po. Silda po talaga yon mga kababayan. Isang beses lang niya binanggit yung kubol. Yung selda daw ni Sir Boy, dati selda ni Dennis Roldan. Maganda siya. Naka-tiles pa, ha? Tsaka yung mga PDLs, pag pumasok, meron silang lagayan ng tsinelas, nakapaa sila pumasok. And they are not allowed to, grabe yung respeto nila dun sa sa mga dalaw. Yung first na pasok ko nga, nasa ako, nung pagdating namin sa selda, nagulat ako kasi tumayo pa kami doon. Sumigaw yung isa, may dalaw. Pagsabi ng may dalaw, magbigay galang sa dalaw. Nagulat ako, sabi ko kay Daddy, bakit lumalabas sila? Yun pala, pag may dalaw, talagang lahat ng tao na nasa loob ng selda, lalabas siya. Alam mo, yung mga tao doon, napaka-respectful. Alam nyo yung mga tao doon, napaka-respectful. Grabe mga kababayan, Sabi ko nga, pwede din naman pala silang sumunod sa batas. Bakit kailangan pa nilang dalhin dito sa kulungan? Hindi sila bawal na bawal kang tumingin eye to eye sa mga dalaw. Hindi po pwede yan. So, pag dumaan ka sa kanila, nag-ano yan sila? Tumatabi. Tapos nakayuko. Hindi ka pwedeng tumingin sa mga dalaw. Sabi ko, ito pala yung buhay dito, no? Tsaka, hindi sila sumisigaw, hindi They are very disciplined. Kaya sabi ni Sir Boy, na iba yung perception niya sa kulungan. When he entered, sa RDC pa lang yun, when he entered RDC, malayong malayo, ibang-iba sa mga lumalabas yung social media. And in fairness, sa mga namumuno doon, talagang maayos din ang pinapatupad yung mga mga rules. Wow na wow mga kababayan ng ating nasaksihan, maliwanag na maayos, in fairness sa mga namumuno, maayos, disiplinado ang mga PDL. At sabi pa niya pa rito ay napapasunod naman pala, madali naman po palang pasunurin ang mga PDL. Ang tanong, paano na sa panahon ngayon ni Katapang? Ang sabi ni Buyeng, ang nagkukontrol na daw ay ang mga PDL, which is malayong malayo sa panahon ni General Bantag. Ayon dito kay Ma'am, yung mga PDL napakagalang at bawal tumingin sa mga bisita at talaga naman magbigay galang sa dalaw pagka mayroon pong dumadating na galaw. Sipin nyo yan mga kababayan, ito po ay maliwanag na patutuo ng isang nakaranas, naka-experience ng pamumuno ng isang General Bantag. Tandaan po ninyo inulit-ulit niya po sa panahon ito ni General Bantag na pinapatunayan niya rito na maganda, maayos ang naging pamumuno ni General Bantag dyan nga po sa Bilibid. At unang bisita niya po ito, impress niya na kaagad doon sa loob ng Bilibid sa kanyang mga nasaksihan sa panahon ni General Bantag. Napakaganda po nitong naging video natin na to. Sana po i-share niyo po ito. So nagpapatuto po siya, in-upload niya itong nakarang araw lang, panahon na po nagkikwento siya nitong ni Katapang. Kasi sabi niya, tama ang sinabi ni Katapang, madali daw pasunurin ang mga PDL or mga preso sa panahon ni General Bantag. Dahil ayon kay Buyeng, ngayon sa panahon ni Katapang ay ang mga PDL na ang nagkukontrol sa Bilibid.
Yun po ang lumabas mga kababayan ayon dito sa ating video. No? Sa mga nabitin po nito ay abang-abang po tayo sa mga susunod pa nating mga reaction video. Siyempre, tayo po rito ay patuloy na mag-research at sisipagan pa po natin lalo dahil nandyan po kayo na katulad ko ay pro-bantag supporters. Naniniwala po kasi tayo na marami po ang mga magagandang nagawa ni General Bantag sa kanyang pamumuno sa Bilibid. Yan na nga po ay ang pagsugpo nitong illegal na droga. Maraming salamat muli una sa lahat sa Diyos at sa inyo mga kababayan na walang sawang sumusuporta sa ating channel at kay General Bantag. Yun nga po ang ating nagawang reaction video dito kabayan. Kung ano po ang inyong masasabi patungkol nga po sa videong ito, kayo ba ay naniniwala? Kung ano man ang inyong opinion, paki-comment nyo po dyan sa baba. Pag-uusapan po natin sa comment section. Siyempre, kung galit ka sa droga, ano pa ang hinihintay mo? Magbantag ka. At always mga kababayan, Pilipinas, ayan po mga kababayan.